Kailangan ko maghanap ng damit ni Mami. Ayoko yung mga damit na choices sa St. Peter. Dahil hindi naman siya pwedeng mag-ano doon. Pantalon, t-shirt at saka cap. Yung usual niyang forma. Gusto ko yung may sequence. Feeling ko nakahanap na ako. Matutuwa siya dito. Bugs. Okay ba yung ganyan, Mi? Diba? Fang! Oh. So, yan, pupunta kami dito para i-check si Mami kung maayos ba yung itsura niya at saka papalitan siya ng damit. Dalhan ko siya ng polo and slacks and shoes. And i-check ko rin yung makeup niya. Dito kami sa ayan, Antok Show. Diba? Bukas start na ay, Pokemon. Ay, sorry. Hey. Pakita ko rin kung saan yung room niya. Room tour. Ah, okay yung medyas na lang. May underwear ka? Meron. Bra. 1K. Medyas. Ay, umigat, di mo kaya. May mga tipong kaya rin gawin yung akin kung sakalan. Oh my God. Siguro mag-iba na yung mukha niya. Iba na yun. Pilitin mo na lang habulin sa concealer. Wala, gusto ko lang makita yung ano niya ba, yung eyeshadow. Siyempre, di naman artist yung katulad mo. Baka mamaya gawin niyang sales lady kasi yun. What do you expect? Baka lalaki pa nagawa niya. Eh, paano pag hindi okay? Pwede ko bang papalitan? Ikaw na mag-ayos. Pwede yun. Tapos, yung may makeup kami din. Pwede. Hindi, ito naman sa kanya. Kompleto to eh. Mas tignan mo. Ang dami naman siya dito eh. Mga brush. Mga fresh na brush. Saka ito, puro brush to. Fresh lahat. Mabalot pa. Pwede naman. Mas astig kung pag ang binili mo pajama na maganda. Pajama. Oo. Pantulog. Hindi ko ako nakakita na. Hindi ko na naisip na wala. Kaya na nakakita ko sa H&M ng ano yung mga may sequence. Sa SM Das mo ka ba? Oo. Walang pipilian sa SM Press eh. Kunwari sa bukas. Kung post na ako, sila na bahala sa tulog nila kung hindi sila makatulog. Problema ba yun? Patulog na. Oo, diba? So, papatay ako ng cellphone. Oo, naka-flag yun. Kasi kung bukas ako Do not disturb. bukas ako mag-post, Tsaka pala mag-iisip. magre-react na pa lang sila. At least yun, nakapag-react na sila, magkakapag-plan na sila, kung ako pupunta sila bukas. Pupunta yun, holiday eh. Igagrab nila yun. O whatever. Eh, mag-share. Propose ka ba sa cousins? Oo, makikita naman nila yun eh. No? Friend mo ba sila? Pati kay Mami magpo-post ako na ano. Ah, ikaw to. Oo, ganyan. Sige, itag mo ako para Oo. ma-share ko. Punta. Pinakabahan ako kasi baka kung ano na itsura ni Mami. Baka iba na itsura niya. Let's see. Tingnan natin kung pwede mag-video sa loob. Ano ba yan? Parang ganyan din yung ano ko. Concealer. Kaya mong kailan ito. Butas na na. Okay lang. Nakipagkilay ba siya dyan? Oh my gosh. Huwag mo siyang kunan, ako lang. Ay, sorry. Ano ba? Cut mo na lang. Edit mo na sa vlog. Okay na kuya, meron dito.
Meron na meron. Next career ko. Good naman. Kano sweldo mo dito, kuya? Tulong mo yun. Gusto mo, one try ka lang. Ha? Bawian yung pila niya. May nakita ata akong brush pang kilay dun sa... One last makeup. Ano sabi? Hindi mo alam mo punta na. Meron na. Tingnan. Pwede na. Yeah, yun na. Sige, sir. Sige. Sige pa kailangan to. Sir. Ano daw? Anytime na. Iba na yung mukha, no? Pagpatay ka na, iba na. No, siyempre. Effort niya na yun? Buti nga. Siguro ibang makeup ng patay sa buhay. Nagpantay yung skin tone niya at least. Maganda yung ginamit niya. Yung reddish na skin tone. Nagkaroon siya ng kulay buko. Sa mga naiwan ng ating kapatid na mayapa na si Sister Mira. Kapag namatay ang isang taong matuwid, alam natin na nagtatanong ang marami kung bakit. Huling pagdalo namin kay Sister Mira. At noong nandoon na kami, makikita mo yung, alam mo na si Sister Mira ay napakaganda. Taran noong aming nakita. Nakakapunit ng puso. Pero noong nandoon kami, sinabi niya na handa na siya. Yung salitang handa na siya sa isang mananampalataya. Handa na siya dahil si Sister Mira ang binigay na talento ng Panginoon ay ipinagamit sa church. Siya ay artist. Sabi ko sa kanya ay maaari po ba na ipagamit mo muli ang iba pang talento? Opo, masayang-masaya siya. Sinabi niya sa akin, ako ba'y karapat-dapat, sister? Ang kanya pong talento naman sa pag-awit ay ibinigay. Siya po ay namumuna pag Wednesday. Siya po ang nagpapaawit kahit na mayroon siyang dinadamdam. Ang theme song ng Women of Faith, ito po ay sa kanya ng kaya. Women of Faith, united in God's love, sisters in grace, looking to Jesus to lead us each day. We are women, women of faith, united in God's love, sisters in grace, looking to Jesus to lead us each day. We are women, women of faith. We are bound in love for one another. We share faith. Handa na siya. Alam niyo po ba na ang kanyang kahilingan ay natupad? Ibinigay ng Panginoon. Nagkatrabaho si Wilmer. Pero sabi niya sa akin,
Sister, panalangin natin, walang time si Wilmer na sumamba ng Sunday. Sana may i-adjust niya ang kanyang schedule. At ito ay pinagbigyan ng Diyos. Tuwang-tuwa siya. Sister, alam mo ba na si Wilmer ay magtuturo pa? At yun pa'y masaya siya magtuturo sa kabataan ng drums. At si Wilmer na po ay nilikom ang mga kabataang nais matuto na mag-drums sa iba't ibang churches. Nais niya rin makasama si Jai. Talagang tagal ko nang ipinapanalangin na makasama ko sa pagsamba si Jai. Gaano ang katigas ang puso? Ito ay pinapanambo. Kaya lang, sister, gusto ko ba makita na si Jai ay sasamba na hindi ko sinasabihan yung kusang loob. Mahigpit na sinabi na, sister, nandiyan si Jai, hindi ko na sinabihan. Nagulat ako. At si Jai ay patuloy. Kahit siya'y nanggagaling pa ng Manila, sisikakin niya na siya ay makasamba sa kanila. Tama si Sister Mira. Handa na siya dahil yung nais ng kanyang puso ay ibinigay ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tento para po sa gawain ng Diyos. Kaya ako po ay amazed na amazed din bilang kapatid po ni Sister Mira na lahat ng favor na hiniling ko sa kanya para sa church, wala po siyang no. Lahat ay yes. Talagang ganda po ako sa kanya. Kahit anong tingnan ko sa kanya, ang tingin ko napakaganda niya. Siya hindi mabatiwis. Kahit init siya, inihatid niya ako. Hindi ko matitis yung, hindi ko makakalimutan sa buhay ko yun. Bawat atawid ako nakikita niya, sabi ko ikaya ko na, pero hindi siya napahirap. Nagpapasalamat po ako sa buhay ni Ate Mira. Alam niyo po, may usapan kami niya. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong uunahan. Kasi pag inunahan mo ako, isiraan kit sa eulogy, sasabihin ko pa sa mga ugali mo. Sabi niya sa akin, okay lang. Hindi ko naman ang maririnig yun. Sabi niya, nauna pa rin siya. Taya talaga ni Ate Mira. Alam niyo po, si Ate Mira, maldita po talaga yan. Maldita po yan. Maraming beses niyo po ako na laging kinukorek. Alam ko po, ginamit siya ni Lord kasi para yung personality ko po maayos, magkaroon ako ng confidence sa sarili ko. Siya yung nagturo sa akin noon. Marami po siyang tinuro sa akin na maging matatan, na maging matapang. Kaya tinira ko po natutunan yun. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng mga ginagawa ko. Kaya salamat sa Panginoon kasi siya po yung naging atin ko po. Hindi ko wala siya naman. Gusto naman. Ay niya. Salamat po.